Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Tunghayan po natin ang ikalimang kabanata ng Mafia Queen, My Wife. He's eating by the use of his bare hands that made me shake my head. He kept on putting food in his mouth continuously, making his cheeks puff because it's getting full. I sighed and just ignored him as I started eating my own food quietly. My eyebrows rose when he crossed his legs while still eating non-stop. He's making himself feel at fucking home in this restaurant. Such a shameless idiot. Napaigtad ako nang biglaan siyang lumingon sa akin ng ngiti-ngiti. There's a lot of fucking sauce on his cheeks. Kadiri, this guy is the worst. Can't he eat well without being gross? Mon, kain lang ng kain. Bakit hindi mo nalang kamayin yung ulam? Tara, dali ito oh. Tikman mo. Sabay lahat ng ulam sa bibig ko. I glared at him. I have my own meal here, I sarcastically said before showing him the fork that I'm holding that has viand on it. He pouted after seeing it, so I just focused on my food again. Kahit na, dali na, he insisted, which I ignored and continued eating. No. Mon, no, dali na kasi. No, sabi ko. Kakagatin ko ulit yung doorknob ng pinto ng kwarto mo. Mabilis akong napalingon sa kanya habang masama ang tingin again. He will really bite my fucking doorknob? Dali na, hindi ako nagbibiro, Mon. Don't you fucking I froze as he cut me in my mid-sentence by putting that fucking food in my mouth. Kung matalim na yung tingin ko kanina, mas tumalim pa ngayon. Damn it, muntik na akong mabulunan. He laughed. Ayan, sige na Mon, kain ka na ulit. Bumalik na siya sa pagkain niya. Ilang segundo akong napatitig sa kanya bago ako nag-iwas ng tingin. How long will I be patient on this idiot? He's getting into my nerves. Lahat ng ayaw ko sa isang lalaki, inasalo niya lahat. Maingay, malikot, makulit, and immature. Kung hindi lang talaga kailangan, hindi ko na siya pag-aaksayan ng panahon. I need him as an asset. That's it. Just an asset. A tool for me to maintain my rank and find the suspect who killed the person so dear to me. If being with him is the right thing to do in order to accomplish my plans, then I'll stay with him. No matter how annoying he is, I need to set aside my dislikes about him and just go with the flow. Wala namang mawawala sa akin, right? Buntong hininga ako, tsaka kinuha yung table napkin sa gilid niya. I held his jaw to face me. Confusion is evident on his face, even though his mouth is still full of food. Bakit Mon? He asked innocently. I didn't answer. Instead, my hand began on wiping his cheeks dirtied with sauce down to his lips. He have this perfect shape jaw na akala mo iginuhit dahil sa sobrang ganda ng pagkakahugis. He also have the pinkish red, kissable lips that every woman's dream. And of course, those fucking brown eyes that shouts out on being first but perfectly fine on being innocent together with that thick eyebrows. Where can you find a beggar as handsome as him? Umiling-iling. He have an amnesia. I'm sure that he's a member of an elite family or maybe he's a bachelor before. But if he's really fucking rich, then why does he took 6 fucking years living as a beggar? Or maybe his family or relatives doesn't have any plans on finding him. I'm fucking curious. Who are you? Wala sa sariling sabi ko. His reaction immediately shifted from playful and innocent into fierce and serious one. I can't explain the feeling as I felt the weight of his stare. That's why I looked away. Ibinaba ko na yung table napkin sa mesa after kong punasan yung mukha niya, tsaka ipinagpatuloy yung pagkain. Mon?
I answered while sipping on the glass of water. Someone is watching us from afar. Inilibot ko yung paningin ko habang tahimik na kumakain. Who might it be? Wow, may amnesia ka din ba? Bakit hindi mo na ako kilala? Ang tanga mo naman, Monmon. Ako to si Liam anything. Asawa mo ko. Sabay iyak. And then, as if on cue, naibuga ko yung tubig sa sobrang inis. Fuck, Liam! And his stupidity. Rohan's point of view. Sir, they left. Ani ng boses sa kabilang linya na naririnig ko gamit ang Bluetooth earpiece. I see. Tumango-tango ako habang printing nakasandal ng upo habang nakadikwatro at humihigop ng kape na in-order ko kanina. Sinundan ko ng tingin si Queen at napakunot yung noo ko nang makita yung itsura ng asawa niya. Stupid. He's wearing a black cat onesies. Onesies? Sa mall? Unbelievable. Pero mas napakunot yung noo ko nang makitang nakakapit siya sa braso ni Queen habang naglalakad. Kahit na mas matangkad siya kay Queen, mas nagmumuka pang lalaki si Queen kaysa sa kanya. Nakakapagtaka, hinahayaan lang siya ni Queen na mangulit at mumukhang tanga. Interesting. Tumagilid ng bahagya yung ulo ko. So, this is her husband ha? Hindi ko makita yung buong muka dahil sa nakatagilid sila mula sa direksyon ko at idagdag mo pa yung hood na may tenga ng pusa na nakataklob sa ulo niya. Yet, the build of his body is quite familiar to me. I think I saw him somewhere. Sir? Napaigtad ako sa pagsasalita ng tauhan ko sa kabilang linya. Napaubo ako nang wala sa oras. Sir, okay lang po ba kayo, sir? Ngumiwi ako. Mukha ba akong okay? Yeah, I'm alright. Location? I took a sip on my coffee while listening to him. On the way na po sila sa isang store. Wait lang po, sir. Nakahalata po si Queen. Naputol yung linya at nakarinig ako ng kalabog. Inilapag ko yung tasa sa mesa bago nagbukas ng dyaryo para basahin. Oh well, he got caught. Monmon, bakit ka nasa CR ng mga lalaki? Di ba dapat sa babae ka? Patayo ka na ba umihi? I froze. What the fuck, did the guys see how Queen strangled my man? Huh? And what did he say? The fuck? Didn't I fucking told you to stay there? Pick those stuffs that you need. Why did you fucking follow me here? Ayoko maiwan mag-isa dun. Ang weird ng mga babae dun. Niyayakap at kinukurot nila ako, lalo na nung sinabi kong XL yung brief ko. Masakit na yung pisngi ko, Monmon. They did what? They pinch you? Oo, ganito sa pisngi. Ouch! Don't pinch my cheeks, you moron. That fucking hurts. Wow, di ba ang sakit? Oh na. Out now. Sumasakit na yung panga ko sa pagpipigil ng tawa dahil sa narinig ko. Medyo nawawala-wala ng kaunti ang signal ng earpiece kaya inayos ko ang pagkakalagay sa tenga ko. Mukhang palabas na sila sa CR tulad ng sinasabi niya kanina. Follow us again and you're fucking dead. Pagbabanta niya na alam kong para sa akin na agad namang naputol. Stop running, fuck Liam. You idiot, come back here! Huling dinig ko sa kanya bago tuluyang nawala ang signal ng linya. Umiling-iling na lang ako habang panay ang hagalpak ng tawa. A hot-headed bitch plus a childish unknown guy? What a pair! Our paths will surely cross next week. Then, the self-conceited king is coming home. I'm wondering on what would be his reaction about her queen's sudden marriage. I can't help but to smirk. I'm dying to meet the queen's husband. On Monica's point of view. You fucking ran? Madiin kong sabi habang mabilis na nagmamaneho pa uwi. My hands are clenching on the steering wheel that I'm currently holding out of irritation while he's sitting beside me, hugging that stupid paper bag that has several sets of underwears that we bought earlier from the mall. Alam ko, Monmon, hinabol mo pa nga ako, di ba? Inosente niyang sagot habang nakatitig sa akin kaya napahampas ako sa manibela. Engot, sasagot pa talaga. I know, my point is here. Why did you fucking run? What do you think of the mall? A fucking playground? Hininto ko yung kotse ko dahil nag-red ang traffic light at nagsitawiran ang mga tao sa harap namin. Monmon, bakit ka ba nagagalit kung tumakbo ako? Di ba dapat mas magalit ka nung kinurot ko yung pisngi mo?
I heaved a sigh before of what he said before resting my back on my seat. I shut my eyes and reminisced what happened earlier while we're on the mall. Fuck Liam. If he only knew that if he didn't accidentally trip himself, he might be dead now. Flashback. We're now outside of the men's CR. I'm frowning before started speaking to the person on the other line of the earpiece that I got from that asshole who kept on following us. Follow us again and you're fucking dead. I stopped when I saw Liam. He's running on the hallway towards the door that leads the way to the staircase. There's another door beside that which is for the fire exit. My hand reached on my temple and started massaging it. Fuck, babysitting this booby-brained husband of mine is stressful than babysitting an actual child. Stop running! Fuck Liam! You idiot! Come back here! Sigaw ko bago itinapon sa sahig ang earpiece tsaka inapakan at nilingon siya. He's speaking on the door of the fire exit when a man came out from the door that leads on the staircase, holding a fucking gun with silencer on his hand, pointing it to Liam who doesn't have any idea. I cursed as I took my own gun that has also its own sound suppressor and aimed for the guy. Liam! I called him, but it was too late. The guy pulled the trigger the same time I pulled mine. The bullet from my gun went straight on the man's forehead that made him out of balance and fall back inside the door where he came from. Itinago ko agad sa hita ko yung baril. Bumagal ang paghinga ko at napanatag nang makita ko kung paano napatid sa sariling paa si Engot pagkaharap sa akin kaya hindi niya sinasadyang naiwasan yung bala na tumama sa salamin ng pinto ng fire exit at nabasag. His eyes widened in surprise. Doesn't have any idea that he was about to die seconds ago. Hala, Moon, nabasag ko yata yung salamin pagkapatid ko. Oh, he cried before running towards me and hugged my arm. End of flashback. Luckily, he's stupid enough to be tripped by his own feet. Because if not, malamang nabiyuda agad ako ng andam. If that happens, all of my plans will be destroyed. So I won't let anyone kill him. I won't let them. Fuck! Sabit ko habang nakatitig sa salaming may crack sa harap sa mismong tapat ni Liam na nakatitig doon. Liam pouted and touched the cracked glass. May tumama yata sa salamin ng kotse mo, Moon. May crack oh. Hindi ko siya pinansin. Mabilis kong pinaharurot yung sasakyan, yung pauwi pagkapalit ng kulay ng traffic light. Damn those fucking assassins. Samantala, on A's point of view, nasa mansyon kami ni Bossing ngayon. Tahimik kaming nakaupo sa sala habang pinapakinggan yung away sa kusina. Kakauwi lang kasi ni na Bossing galing sa kung saan at doon sila dumiretso dala-dala ang paper bags na may tatak ng brand ng underwear. Hindi na namin kailangan pang makinig sa kanila kasi dinig na dinig naman sa buong mansyon yung galit na sigaw ni Bossing. Ano naman kayang pinagtatalunan nila? Unang araw pa lang nila bilang mag-asawa pero parang magiging huli na rin yata. Hindi naman talaga kami dito nakatira sa mansyon ni Bossing. Madalas lang talaga kami dito umuuwi dahil maraming trabahong pinapagawa si Bossing na konektado sa underground society. Listen to me. Starting tomorrow, ikaw lang ang maiiwan dito sa mansyon. So you better lock the fucking gates, doors, windows, and don't fucking let anyone enter. Kahit ikaw, Moon, hinilamos ni Bossing yung palad niya sa mukha niya. What I fucking mean is aside from me and my fucking agents. Tila nauubusan ng pasensyang sabi ni Monica. Bakit, Moon? Iiwan mo na ako? Sabay nguso niya. Ow! I have a lot of damn business to do. Do you even understand what I'm fucking trying to say? Oo naman, Moon. Pero bakit kasama si Z? Because they have plenty of goddamn workloads to do. Can you fucking stop asking questions? Just follow everything that I've told you. Okay, pero pwede bang magtanong? You're already asking, idiot. Lah, bakit ba high blood ka, Moon? Saan ka ba hindi makamove on? Sa breakup niyo ng waiter o dahil doon sa nalaman kong patayo ka kung umihi? What the fuck are you saying? Huwag kang mag-alala, Moon. Hindi naman ako na-turn off nung nalaman kong sa CR ka din ng boys jumijingle. Gusto mo ba sabay tayo umihi minsan? Tuturuan kita ng pag-ihi ng maayos habang nakatayo. Whatever, saad ni Monica. Ngumuso ako matapos marinig yung usapan nilang dalawa. It was weird,
Pero mukhang hindi naman aabot sa sakitan yung sagutan nila. Except if Bossing really reached her limit. Psst! Nahinto yung panonood namin sa pag-uusap ni na Bossing at napalingon sa sit-sit ni E. Ngayon ko lang nakita si Bossing na sobrang nakonsumi. Sa tingin nyo, saan itatapon ni Bossing yung bangkay ni Boss L bukas? Pabulong niyang sabi. Kumunot lang yung noo ko. Grabe ka tumigil ka nga dyan. Kapag narinig ka ni Bossing, yari ka na naman. Pananaway ko sa kanya. Ngumuso lang siya bago sumandal pabalik sa sofa katabi ni C. Panay pa rin ang naririnig naming sigawan nang maglapag si C ng 10,000 sa center table, dahilan para sa kanya naman kami mapatingin. River. Pinatay niya ang upos ng sigarilyong hawak niya bago ngumisi. I bet Bossing will tie him up inside a rice sack with a lot of heavy stones inside before throwing him on the river to drown. Kampanting sabi niya. Stop it, C! Huwag ka nang dumagdag. Pigil ko sa kanila kaso pinutol nila yung sasabihin ko. Game? Sa akin sa bangin. Palalanghapin ni Bossing si Boss L ng chloroforms, tas pagtulog na ilalagay sa kotse tsaka automatic na paandarin, pabagsak sa bangin. O diba? Malinis yung pagkakaplano. Ani ni Z, sabay naglapag din ng lilibuhing pera. Magpapatulong sana ako magpaawat kay D pero napakamot na lang ako sa ulo nang makitang dumudukot na siya ng barya-barya sa wallet niya at isa-isang nilalapag sa center table. Ano yung sa akin sa sige, sa gubat na lang. Gigilitan ni Bossing si Boss L tapos ililibing sa gubat ng palihim. Napahilamos ako ng palad sa mukha ko, sabay buntong hininga. Imbis na tumigil, dumagdag pa. Hindi rin? Knowing Bossing? Hindi siya nagsasagawa ng mga ganyang klase ng pagpatay. Paniguradong dito lang sa mansyon yan at gamit lang ang paborito niyang baril na may nakaukit na pangalan ng mga Saavedra. Paniguradong dedo yang si Boss L. Panguntra ni E with hand gestures pa bago tumingin sa akin. Ano, may naisip ka na ba, Ha? Huwag ka nang mag-isip. Akin na pusta nyo kasi sa akin ang may pinaka-realistic na ideya. Tsaka pinagdadampot isa-isa yung mga pera na nasa mesa. Umiling na lang ako. Then, we suddenly heard some gun clicking noises from our back. Kaya nilingon namin ito. There, Bossing is assembling her titanium gold Desert Eagle and now attaching its sound suppressor muzzle habang si Boss L naman nakakapit sa braso niya. Hala, Mon. Pinaplano nila kung paano mo ko papatayin? Bukas na ba agad? Pwedeng pa-extend muna kahit 1 week? Isang araw pa lang kasi tayong magkasama bilang mag-asawa. Hindi pa nga tayo nagkakadevelopan. Iyak niya. Take note, totoong may bumabagsak na luha sa pisngi niya. Lahat kami ay napalunok, lalo na noong biglang itutok ni Bossing yung baril niya sa amin tsaka isa-isa kaming pinasadahan ng tingin kaya itinaas ko yung kamay ko sa ere na tila sumusuko. You may leave. Sininyasan niya kung umalis gamit ang baril kaya tumayo ako tsaka gumilid habang nakayuko. Then the rest, you may now start to hide. As I count from 1 to 10, the last person that I could see will be automatically dead. 1. Ayun. Wala pang 2 na nabanggit si Bossing nagsipagtakbuhan na sila palabas at naiwan sa mesa lahat ng pinusta nila. On third person's point of view, nagmamadaling nagsisibabaan sina A mula sa kanya-kanyang nilang mga kotse pagkaparada nila sa tapat ng Saavedra Company. Walang patumpik-tumpik silang naglakad paakyat sa opisina ni Monica. Galing silang lahat sa meet-up sa isang kilalang syndicate group galing Korea. Nakapagdili sila dito para sa mga armas na ibebenta sa Korea ng leader nito. Hindi nila kasama si Monica dahil busy itong mag-asikaso sa kumpanya kaya nang tumawag ito at utusan silang magpunta sa opisina nito ay agad silang nagsisunuran. Base kasi sa tono ng boses ng amo nila mukhang may malaking problema at nanganganib ang buhay nila kahit lagi naman. Nagtataka rin sila dahil sa sunod-sunod na mga kliyenteng nagdadatingan araw-araw kaya bahagya silang naging abala sa pakikipagnegosasyon sa ibang grupo na galing sa ibang bansa. Dumagdag pa ang pagiging tahimik ni Monica sa lumipas na 4 na araw. Pwera na lang kung si Liam ang kausap talagang napapasigaw ito sa inis. Nagtataka rin sila dahil hindi rin masyadong nagpapakita si B. Napakamot si Z ng ulo habang nasa loob sila ng elevator.
Hindi lang naman siya ang nagtataka, lahat naman sila. Kaso ay hindi talaga siya mapakali na napansin naman ni C dahil sila ang magkatabi sa likuran. Bakit ba ang likot mo? Bahagya niyang tinulak ang balikat nito. Stop it! Para kang kiti-kiti dyan. Kasi naku-curious ako sa mga sasabihin ni Bossing. Parang may pinaplano kasi siya Kinagat ang ibabang labi niya. Kayo ba? Hindi ba kayo nagtataka ha? Bigla na lang nawawala si Bossing tapos mag-uutos. Alam naman natin ang ganun lang si Bossing kapag may problema Ngumuso siya. Tapos si B, hindi rin nagpapakita. Nagkatinginan silang lima dahil sa sinabi ni Z at panandali ang natahimik. Tanging tunog lang ng paghinga nila ang nangingibabaw hanggang sa bumuntong hininga si A. Siya kasi yung pinakakalmado. Hintayin na lang natin yung iuutos niya, siguradong maipapagawa siya sa atin kaya niya tayo pinapasunod sa opisina niya. Pumalatak si E, tsaka nakapamewang na umiling-iling. Gagi, bakit ba kayo kinakabahan? Si Bossing lang yun. Huwag kayong kabahan ang dahil lang sa pinapatawag niya tayo rito. Para namang hindi niyo kilala si Bossing. Ngumiwi siya. Ang duduwag naman ninyo. Fuck you, E! Answer me! Napaigtad silang lahat sa gulat dahil sa bigla ang pagtunog ng cellphone ni E na taranta namang sinagot iyon. Bossing! Napatawag ka ulit, boss! Tanong niya habang nag-uumpisang magbutil-butil yung pawis sa noo niya, dala ng nerbiyos. Where the hell are you? Singhal nito na narinig nilang lahat dahilan para magsilunukan sila. On the way na, sa floor mo, boss. Damn it! I called you 5 minutes ago. Bakit ang kukupad nyo? Patay, high blood si Bossing. Saad nilang lahat sa isip nila habang napapangiwi. Kinamot ni E yung batok niya. Sorry, boss. Traffic kasi Fuck the traffic! Mura nito tsaka ibinaba ang tawag. Pare-pareho sila nakahinga ng maluwag matapos nun. Huling sabi niyang boss nila bago siya binabaan pero mas higit na napanatag si E. Duwag pala Ngumisi si Z. Kaya pala ringtone mo boses ni Bossing ha? Ano? Nataranta ka ba sa takot? Sinimangutan siya ni E pero ginantihan lang siya nito ng malakas na hagalpak ng tawa. Magtigil ka kung hindi tatadyakan kita. Haha, sinong duwag ngayon? Shut up Z! We all know that you're also using Monica's voice as your ringtone. Singit ni C kung saan nagkatinginan si D at E tsaka nagsimulang tumawa. King inang yan, lakas ng loob mong mang-asar tapos takot ka rin naman pala. Umirap ito. Leche, teknik ko yun para alerto ako lagi. D? Nakikitawa ka? Tanong ni A. Tumawa si D bago ngumiti. Tumatawa kasi si E. Sabay tawa ulit bago natigilang binalingan si E. Bakit nga ba kasi tumatawa E? Nahahawa tuloy ako. Napakamot na lang sila sa ulo dahil kay D. Agad silang nagsiayos ng tayo ng eksaktong tumunog ang elevator, hudyat na nasa tamang palapag na sila. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na naglakad, palabas. Sakto naman padaan si Lani sa direksyon nila, dala-dala ang sangkatutak na folder. Namamawis at halata ang pagod sa namumungay ng mga mata at habol na paghinga. Kaya naman, alangan pa siyang binati ng ABCDEZ agents bago nakisabay ng lakad sa kanya. Binati siya ng ABCDE agents at sumabay sa kanya maglakad. Do you need help, Lani? Tanong ni A. Nag-aalala siya dahil kitang-kita namang nahihirapan ito. Nope, I can handle this. You sure? Yes. Pilit na tumango si A. Okay. Sumingit si Z sa pagitan ni A at Lani tsaka inakbayan ang sekretarya. Jam Lani, why so sexy kahit pawisin? Aray, para saan yun? Ani nito matapos sikuhin ni Lani. I'm not in the mood for your jokes, Z. I'm damn busy. Huminto siya tsaka hinarap si Z. The boss is also in a bad mood so please, do your best not to make her even angrier. Ayokong datnan yung table niya na puno ng butas dahil sa bala ng baril. Pagod na akong palitan yun. Umira pa ito bago tuluyang lumiko patungo sa isa pang hallway. Nagkatinginan naman silang lima pero hindi rin nagtagal yun. Pumasok agad sila sa opisina ni Monica sa pangunguna ni Z at E. Ngunit hindi pa man tuluyang humahakbang yung paa nila sa sahig ay sunod-sunod na umulan ng bala sa sahig malapit sa paanan nila. Fuck! Sabay nilang saad na napayakap pa sa isa't isa. Sinipulan sila ni C bago sila lagpasan. Nandidiring nagtulakan naman yung dalawa palayo habang sunod na pumasok si A na napapabuntong hininga
At si Dina kumukurap-kurap habang nakatingin sa sahig. Papalitan din ba nila niyan? Nguso ni Di sa sahig na nabutas pero sininyasan lang siya ni A na manahimik. Take your goddamn seats! Ang sigaw na yun ni Monica na umalingango sa apat na sulok ng opisina nito ang nagpakilo sa kanilang lahat para sundin ang inuutos nito. Halos magsuntukan na yung mga kilay nito dala ng pagkasalubong. Namumula na rin yung mga pisngi nila at konting-konti na lang ay tila takuring uusok na sa galit yung ilong at tainga nito. What took you so fucking long to be this fucking late? Umpisa nito sa pagsermon habang niluluwagan ang necktie na suot at inuumpisahang kalasin yung una hanggang ikatlong botones ng polo. I have called all of you for God knows how many fucking times already, yet you still manage to come here at my office late? Traffic kasi, bossing. One more fucking excuse and I'll blow all of your goddamn cars one by one. Putol nito sa sasabihin sana ni E. Lalo naman sila nagsitahimik pero mas nadagdagan yung kabat nerbiyos na nararamdaman nila. Padabog na naupo ang amo nila sa pinakadulong single sofa. Nakapalibot kasi sila dito sa parisukat na hugis. 3 sa kanan at 2 sa kaliwa. Pare-parehong mahabang sofa ang kinauupuan nila. Sinundan nila ng tingin si Monica nang dumikwatro ito na tila isang lalaki. Isang kamay ay nakahawak sa ulo habang ang isa namay nakalaylay sa armrest ng sofa. Hawak-hawak ang isang kalibre 45 baril na may tatak ng apelyedong sa Avedra. Gumagalaw-galaw ang panga habang matalim ang tingin nito. 5 billion. Anya habang nagtatagis ang mga ngipin. Exactly 5 fucking billion was stolen from my fucking company. Biglang naging seryoso ang itsura nilang lahat dahil sa narinig nila. It's indeed a serious matter, so they need to focus. Someone stole my fucking money. Naningkit ang mga mata nito bago humigpit ang hawak sa baril dahil sa galit. It's not the money that really concerns me. The thing that makes my blood boil is the audacity of those motherfuckers to steal from me. Tumango si A. Anong utos mo, boss? I want to know who the fuck those motherfuckers are and where the hell they use the money that they stole from my company. El Colby, she could easily track those asshole. Si C. Don't bother her. Pigil ng babae sa balak ni C na ikinagulat nila. Inaasahan kasi nilang tatango si Monica bilang pagsang-ayon dahil si B ang magaling na hacker ng grupo kaya bakit hindi sa kanya iuutos. Pero boss, si B ang hacker natin. Inosenteng anya ni D. She's busy. I gave her a task that needs her hacking and tracking skills. Lumingon siya kay Z. Z will do it. Track the culprit's identity, location and transaction. Lumingon siya pabalik kay D. Kill the culprit and the other people involved. C will assist you while E will do the cleaning. Leave no traces. Ow! Pagre-react ni E. Bakit wala man lang barilang magaganap sa akin? Tagaligpit na lang ba talaga ako ng kalat nyo? Wala man lang aksyon? Then stand the fuck up! Utos ni Monica. Naguguluhan man ay sumunod pa rin si E. Akala niya ay may kung anong iuutos sa kanya ang amo kaya naman nagulat silang lahat nang ikasa nito ang hawak na baril tsaka walang ano-anong itinutok kay E. Bossing! Bakit nakatutok na naman sa akin yan? You want action, right? Sarkastikong sabi nito. Come on! Count 1 to fucking 5, then run before I could fucking shoot you. Namutla si E sa sinabi ng kausap. Mabuti na lang at sumingit si A kaya napapalunok siyang naupo at bahagyang sumiksik sa katabing si D. Paano ako, boss? Ani ni A. Siya na lang kasi ang hindi na-a-assign na ng trabaho. Tila malalim namang nag-isip si Monica. Ilang segundo pa ay ngumiwi ito na para bang may naalalang masakit sa ulo. Set me an appointment on all of my personal designers. You have 5 days to do that, eh? Designers, boss? Tango nito. Liam and I will attend the Underground Society's masquerade party this coming Saturday. Tumango lang din si A. Sakto naman ang pagtunog ng phone ni Monica. What the fuck is it? Sagot niya. Maya-paya pa ay nangunot ang noon nito at kasabay ng pagbalatay ng pag-alala sa mukha niya ay ang pagtayo nito. What? Damn it! How is he? Fuck! B, I'm coming! Sa kabilang banda, on Liam's point of view. 11:00 na. 3 oras na mula nang umalis si Monmon para magtrabaho pero ngayon ko lang naisipang tumayo. Lock all the fucking windows, doors and gates.
Don't go outside. Don't come near the gates. Don't let anyone come in except us. Don't talk to strangers. There's plenty of food inside the fridge. Just heat it in the microwave. There's a pool in the backyard. Swim if you want. You can also roam around my mansion, but don't enter any of my agent's room. And please, I'm fucking begging you, don't fucking eat my doorknob. Ayun, kung hindi nyo na itatanong, ay nag-i-echo lang naman sa isip ko yung mahabang homily ni Monmon sa akin bago siya lumarga kanina kasama ang mga alipores niya. 4 na araw na ang lumipas mula nang makasal kami ni Monmon. Wala namang nagbago, bukod sa sobrang gwapo ko na mas lalo pang nadagdagan ngayong hindi na ako pulubi. Kaya ayun, hindi ako pinalalabas ni Monmon. Taong bahay na ako. Ewan ko ba dun? Kay Monmon, ay ayaw akong pasilayan ng hangin sa labas. Binuburo niya yung gandang lalaki ko dito sa loob ng mansyon niya. Sa bagay, kung singgwapo ko lang rin naman ang magiging asawa ng kahit sino, ay malamang hindi rin talaga palalabasin. Alam kong nahihiya lang si Monmon pero ang totoo, ay gusto niya lang akong suluhin. Kabisado ko na rin yung lahat ng bili niya. Medyo nakakapagtampo lang kasi wala akong kasama dito sa loob. May mga WIB sa labas ng mansyon ni Monmon pero hindi ko naman sila close. Tsaka literal silang nasa labas. Doon sa may gate, sabi din ni Monmon wag ko daw silang kausapin. Napaisip tuloy ako, ano kayang trabaho ni Monmon? May baril kasi siya tapos lagi silang nakaitim. Ang dami rin niyang tauhan tapos puro babae pa. Totoong baril yung meron siya Nakapatay na kaya siya? Hala, hindi naman kaya siya na talaga yung papatay kay Cardo? Napakamot ako sa ulo ko dahil sa napakagandang ideyang yun. Sa totoo lang, kagabi ko pa nga iniisip yun May flat screen TV kasi sa kwartong tinutulugan ko. Tapos pagbukas ko ng TV, tumambad yung mukha ni Cardo Bells na umiiyak. Tapos tsaka ako napaisip, bakit hindi matapos-tapos yung palabas niya? Bakit ang tagal niyang mamatay? May anting-anting ba siya? Bakit ayaw na sa kanya nung asawa niya? Bakit Dalisay ang apelido na? Anong size ng brief niya? XL din ba? O large lang? Bakit ang pangit ng mga tanong ko? Bakit ang engot ko? Ayan, yan lang naman yung mga tanong na umaandar sa isip ko magpahanggang ngayon. Itatanong ko na nga sana kay Monmon. Kaso, nahulaan niya yatang may sasabihin ako kaya sinamaan niya ako ng tingin kanina bago nilatag isa-isa yung mga bilin niya. Naisip ko rin na baka ayaw niyang ipaalam yung balak niya. Di bali na, may ibang pagkakataon pa naman para itanong ko kung kailan niya balak patayin si Cardo ng tuluyan. Naiinip na kasi ako. 3 taon na ko na kaya yung sinusubaybayan. Nauna pang namatay yung may-ari ng TV na pinapanuuran ko niyan kisa kay Cardo. Hinawakan ko yung pisngi ko nang ma-imagine ko ulit yung itsura ni Monmon kanina. Ang sexy ni Monmon kanina. Namumula yata yung mukha ko kasi naman bakit kasi kahit galit siya, mas lalo siyang nagiging maganda. Kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng isang kabinet dito sa loob ng walk-in closet sa kwarto ko. Sumasakit na yung ulo ko sa kakaisip. Ang hirap naman kasing pumili. Bakit naman kasi lahat magaganda? Bagay lahat sa akin. Lahat nakakapogi. Humalukip-kip ako tsaka ngumuso. Pero bakit naman kasi ang hirap talagang pumili? Baboy, aso, oso, rabbit, lobo, manok, ibon, baka? Wah! Bakit naman kasi ang cute nitong mga onesies na to? Hindi tuloy ako makapagdesisyon. Ligong-ligo na ako. Matapos ang mahigit 1 oras na pamimili, ay napagdesisyonan ko rin na lobo ako ngayon. Kahapon ibon ako. Ngayon ay isa na akong wolf. Rawr! Pagkaligo ko lumabas na ako ng kwarto at tumambad sa akin yung pinto ng kwarto ni Monmon na kulay ginto. Ang sosyal ni Monmon, no? Ginto yung doorknob ng pinto. Magkano kaya yung halaga ng doorknob? Siguro kung makukuha ko yung buong pinto tapos ibebenta sa pawn shop. Malamang sa malamang mas mayaman pa ako kay Monmon. Umiling-iling ako para maiwasang matuksong pasukin yung kwarto ni Monmon at naglakad na lamang para hanapin yung hagdan. Hindi naman kasi mahaba yung hallway. Marami lang talagang likuan kaya ako naliligaw. Nakailang pabalik-balik pa ako kasi puro maling hallway ang napupuntahan ko. Hanggang sa marating ko na yung hagdan. May carpet na pula pala. Yung hagdan na yun. Ang yaman ko sigurong tingnan habang bumababa. Sosyalin, ganern. Hindi na, painting ang makikita mo pagdating sa hallway ng first floor. Puro mga picture frame na puro mukha ni Monmon ang nandun.
Mukhang masaya siya kasi karamihan ng pictures niya mga nakangiti, tapos yung iba stolen shots pa yata. Meron pa ngang picture si Monmon na ngiti-ngiti habang nakasakay sa bike at puro putik ang mukha. Siguro mga nasa 6 yung edad niya nun. Ang cute. Di katulad ngayon na para siyang dragon na bubuga ng apoy. Joke lang. Naglakad-lakad ako. Marami rin ang figurines na nakadisplay at may iilang estatwa. Ngumuso ako. Yayamanin talaga si Monmon. Pinagpatuloy ko yung paglalakad hanggang sa mapunta ako sa tapat ng isang malaking pinto. Na-curious ako kaya binuksan ko. Sabi naman ni Monmon wag lang yung pulang mga pinto at kwarto niya ang bubuksan Tumambad sa akin ang mga shelf ng libro, study area at ilang mga pictures frames ulit. Nahinto yung tingin ko doon sa pinakamalaking frame na nasa tapat ko mismo. Yun kasi talaga ang unang bumungad sa akin pagkabukas ng pinto. Lumapit ako para pagmasdan ng malapitan yung picture. Tsaka maya-maya'y napangiti nang makita si Monmon na nakatayo sa likod ng isang may edad na lalaki katabi ng magandang babae. Malamang ay mga magulang niya. Sunod na dumako yung mata ko sa lalaking katabi ni Monmon na may malawak ding ngiti habang nakaakbay sa kanya. Dahilan para mawala bigla yung ngiti ko at mapakunot ng noo. Pamilyar yung lalaki sa akin. Mukhang nakita ko na siya mula sa kung saan. Hindi ko lang maalala kung kailan. We're friends. That's why I'm protecting you. No, I'm not your friend and I'll never be your friend. So please, don't risk yourself for me. Mga katagang biglang pumasok sa isipan ko. Napamura ako nang makaramdam ng kirot sa likuran ng ulo ko. Ang sakit! Ang sakit! Bumagsak yung tuhod ko sa sahig kasabay ng paghawak sa ulo kong parang binibiyak sa sobrang kirot para akong mawawalan ng malay anumang oras dahil sa sakit. Monica! Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Atin pong abangan.